Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta naman po kayo? Okay naman, okay naman. Lingunin po natin ang ating mga katabi sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Sabihin po natin, kamusta ka? Masaya akong narito ka. Ako po ay nagagalak in behalf of the GFC Imus. Ako po ay nagagalak sapagkat kayo po ay naririto. Okay? At naway, patuloy pa tayo makapag-imbita ng ating mga kapatid. Isang pinagpalang hapon din po sa ating mga kapatid na nanonood sa ating Facebook, sa ating live streaming at kung nasaan man po kayo. Salamat po sa patuloy na panonood at pakikiisa sa panalangin natin sa ating Panginoon. Okay? Bago din po tayo magsimula, God already gave us 6 days, okay, to do our things. So ibigay naman po natin ang pagkakataon na ito upang maging para sa Kanya. Okay? And by doing that, please turn off your cellphone po para makaiwas po tayo sa kung anuman pong distraction. And let us clap our hands. Okay? And please stand as we glorify the name of our Almighty God. Okay? Please all stand. Okay, again everyone, people of the Lord, please clap your hand. Okay? Bigay po natin ng isang malakas na palakpak para sa Kanya. Amen, amen. Pikit po natin ang ating mga mata. Panginoon, kami po ay naritong muling mga anak mo sa harapan. Nagpapasalamat, nagbibigay puri, nagpaparangal sa iyo, Panginoon. Sapagkat panibagong buhay na naman po ang binigay mo sa amin. Panibagong tsansa, panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang kami magtipon-tipon ditong mga anak mo, Panginoon. Panginoon, kami nagpapasalamat sa malakas na kalusugan, sa pisikal, sa mental, upang kami ay makapagbigay pugay, makapagbigay ng pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kami ay nagagalak, Panginoon, kami ay nagagalak na ikaw ay aming mamit, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang kadakila, ikaw ang pinakadakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat sa buhay na iyong ibinigay, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagpapatuloy namin sa iyo, sa pakikinig namin ng mga salita mo, Panginoon, naway ang bawat isa ay magkaroon ng malinaw na kalinawan, magkaroon ng maayos na kalinawan patungkol sa iyong mga aral, Panginoon, patungkol sa iyong mga salita, Panginoon. Naway ang bawat isa ay magkaroon ng busilak na pagmamahal, hindi lamang busilak na pagmamahal, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. Naway, Panginoon, sa pagpapatuloy namin sa iyo, naway mas manatili ito sa amin at maisabuhay namin, Panginoon, ang iyong mga aral, ang inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, kami ay humihingi po ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali sa buhay. At ito, Panginoon, sinisikap namin na ang mga pagkakamaling ito ay hindi na pumuling mauulit para sa iyong kagalakan, Panginoon. Inaalay namin, Panginoon, ang aming buhay para sa iyo, para sa pagpupuri, para sa pagbibigay ng pagmamahal sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng dalangin na ito ay para sa iyo, ay samot dalangin namin sa mahal na pangalan ni Jesus. Amen. Isang palakpakan naman po sa ating Panginoon. Glory to God. Isa pong pinagpalang hapon ulit sa bawat isa. Pwede po ba ulit natin bigyan ng the best na palakpak ang ating Panginoong Jesus? Nakarapat-dapat tumanggap ng papuri pagsamba. Amen. Today we are ready in His presence. Amen po. We are ready to have and something received new from the Lord. Amen po. Amen. The Lord is worthy to be praised. Kaya naman po, ibigay ulit natin ang ating palakpak. Lahat ng kamay ay papalakpak ngayong araw na ito. Lahat ng labi ay magsasabi, siya ay dakila. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord.
like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, Lord, we worship you. I invite every one of us right now. Let us all continue to raise our hands to our faithful God, to our true God, to our Savior, to our best friend. Let us all lift our hands and open our hearts. We worship you right now, Lord. We are still here, oh Lord. It is because of your love, your mercy, your grace, Lord. We are here right now because of your forgiveness, oh Lord. We are here right now because of the blood that dropped on the cross, Lord. We are here, oh Lord God. We are here, oh Lord God, because of your grace. And I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. And I'm so grateful you were with every step, and I never will forget. I call you faithful. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. And Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have in Jesus. We thank you, Lord, and I call you Savior for the blood who washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you've blessed, how your hand has never let me go, you never let me go. Yes, you
that you will never let down your people. As we raise our voice in our worship, we also raised our faith, Lord. We also raised our gratitude. We also raised our love, O Lord God. Because you have never let us down. You have never let us go. You have never turned your face against us, away from us, O Lord. We thank you, we thank you, we thank you. You're never gonna let me down. 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 In all things, Lord, in all things, before our enemies, Lord, you're never gonna let us down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. 'Cause you are good. You're good. Oh, 'cause you are good. You're good. Oh, 'cause you are good. Yes, you're good. Oh, we worship you. 'Cause you are good. You're good. Oh, 'cause you are good. You're good. Oh, 'cause you are good. You're good. Oh, you never let us down. You're never gonna let me down. And you're never gonna let, yes, 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 how, yes, Lord, me down. Never gonna let, you never, yes, blessing is coming, favor is coming, Lord, our faithful God, our way maker, our physical, oh, me down. You're never gonna, come on, say it, you're never gonna let me down. And you're never gonna let, you never in the morning, in the afternoon. 'Cause you're never gonna let me
comforter like you. We have a strength like you. We have a peace like you. We have a lover of our soul like you. We love you, Jesus. We worship you, Lord. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been. What a friend we have. The comforter we have. What a joy. What a great privilege, O Lord God, that we are standing in your presence today and appreciating, O Lord, your faithfulness in our lives. Sa oras po na ito, our hearts are open upang malaya ka, Panginoon, na makipag-usap sa inyo pong mga anak sa lugar na ito. At malaya ka namin, Panginoon, maranasan sa aming kalagitnaan, O Lord God. We love you, Lord. We worship you, Lord. We thank you for your faithfulness. We thank you, O Lord God, for your goodness. We thank you for your kindness. We thank you, O Lord God, for your sacrifice for our lives, O Lord God. How can we stop worshiping you? How can we stop thanking you, O Lord God, if you never stop, O Lord God, pouring out your faithfulness in our lives, O Lord God? Kaya naman, Lord, sa araw po na ito, Panginoon, binibigay namin sa iyo ang aming buhay at ang oras na ito tanging para sa iyong karangalan, O Lord God. We give you the highest praise and adoration, worship and love in the mighty name of Jesus. The people of God, everybody say, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Amen. Praise God. Wow. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Mayroon tayong kaibigan, mayroon tayong Ama sa Langit, mayroon tayong tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Panginoong Jesus. Amen? Amen. Pwede ba natin bigyan ng palakpak na malakas si Lord? Mahina po yung palakpak natin para kay Lord. Amen. Praise God. Amen. Sa araw po na ito ay gusto ko pong mag-share ng Word of God. But before that, meron po muna akong ipapakita na isang picture. Ayan. Ano pong nakikita niyo sa harapan? Pintuan na bukas. Ayan. Pakisabi sa iyong katabi, open door. Ayan. So, lahat po tayo may pintuan sa bahay. Meron po ba ditong walang pintuan yung bahay nyo? Wala naman po ata. Noong unang panahon yata, uso po yun, walang pintuan. Kahit yung comfort room or yung restroom, wala ring CR noon. Kaya po, iba po nung unang panahon. Kaya malayang nakaka-access yung mga tao. Pero syempre ngayon, hindi na natin pwedeng gawin yun kasi kapag ginawa po natin yun, kung sino-sino po yung pwedeng pumasok. Ngayon po, yung nakikita po natin na pintuan, minsan po namin siyang na-experience ni Pastor. Una si Pastor muna, na nandito kami, sumabay ako nun pa uwi kila Tommy. Tapos, may ulam na kami dito po. May ulam na kami. Tapos, sinundo lang sabi ko, dito na ako sa gate ng Summer Point. Sinundo ako ni Pastor Jack. Tapos, hindi niya na alala na nakabukas pala yung pintuan. Ayan. Tapos po, pagbalik namin dito, nagulat kami, yung ulam namin, buto na lang. Buto na lang. Yung pala po, may pumasok na pusa.
Tapos, sa time na yun, nag-ulam na lang kami ng itlog. Kasi, kinain ng pusa yung, yung ulam. Sa taas po yung kami na nakaranas ng kinain ng pusa yung ulam mo. Ayan. So, ang nangyari po doon, hindi natin pwedeng sisihin yung pusa na, yung pusa kasi, nginain yung ulam namin, yung ulam natin. Kasi, wala namang isip yung pusang isip lang na pusa gusto niyang kumain. Uy, may bukas na pinto, baka may ulam. Uy, may bukas na pinto, baka may food. Yan. So, yun lang isip niya. So, sino pong may kasalanan? Yung pusa, yung tao? Yung tao po, syempre. Ngayon po, number 2, sa office po, marami po kami dong pusa. Sila Osang, yan. Madami po sila Hey, sila Joe. Tapos nanganak pa po yung pusa namin doon. Hey Joe, oo, yun talaga yun. Ngayon po, yung table ko, meron siyang drawers. Kapag nagpapabili ako ng ulam, pinapalagay ko na lang kay Rose doon kapag may kausap ako. Then, iniwan niya doon sa drawer, yung mga pusa namin sa office, very talented. Sabi mo sa katabi, talented. Yung drawer mo, yung bag mo, kaya nilang buksan, kahit nakasara. Yung drawer ko po, wala na siyang lock, kaya hindi din siya nakasara. Naka-push lang siya, may awang siya na ganito kaliit. Pagdating ko sa office, pagkatapos ko makapag-usap, pagbalik ko sa kwarto, nakita ko yung chop suey ko nasa sahig. Yung ulam ko, ano nangyari, naubos at ano na lang yung natira, plastic na lang po yung natira, ayun. So, kinain ni Osang, yung pusa namin doon, yung ulam ko. Ngayon, hindi ko masisi si Rose, yung assistant ko po, hindi ko rin masisi yung sarili ko. Wala akong masisi, hindi ko rin masisi si Osang kasi nga gutom siya. Ngayon po, sabi ko, sige, kakapatanggap ko pa lang din pa naman ng ng mga OJT o aplikante nun. Yung asaya-saya ko, tapos pagbalik ko kinain ng pusa, sige, bibili na lang ako ng ulam ulit. Yung ganun po. Ngayon po, may mga ganun na pagkakataon na, yun po yung nakakainis na bagay, yung wala ka pong masisi. Tama? Yung wala ka masisi. Pero, ang pinaka-reason talaga kung bakit nila nagawa yun, kasi hindi po siya naisara. Pakisabi sa iyong katabi, hindi naisara. Alam niyo po ba, sa buhay nating lahat, meron pong maraming pintuan actually po. Pero magfo-focus po ako sa 2 pintuan na nilalatag ng Lord sa buhay ng isang tao. Then yung first door na gusto ko pong i-share, na open door na gusto ko pong i-share, is yung open door mula sa mga bagay na nararanasan natin. Bakit nagtataka ka, bakit ganyan yung nangyayari sa buhay mo? Bakit parang pangit yung nangyayari sa buhay mo? Bakit parang puro negatibo yung nangyayari? Minsan sinisisi natin yung ibang tao, pero ang hindi natin alam, may nabuksan pala tayong pintuan. Amen? Ready na po ba kayo? Magsabi nga po ng amen yung ready na. Okay, sa Ephesians chapter 4 verse 27, and do not give the devil an opportunity to lead you into sin by holding a grudge or nurturing anger or harboring resentment or cultivating bitterness. So, sa other version po, napaka-iksi lang po niyan. Do not give the enemy a foothold o yung mahahawakan niya sa buhay natin. Ngayon po, yung pintuan na isang pintuan po na tinutukoy ko is pintuan po siya na pwede nating buksan sa kaaway. Sabi mo sa katabi mo, sa kaaway. Hindi po ibig sabihin na pumasok, halimbawa po yung isang magnanakaw sa loob ng isang bahay, hindi ibig sabihin kanya na yung bahay na yun. Ang gagawin lang po ng magnanakaw, ang sabi ng Bible, the stealer comes to steal, kill, and destroy. Dumating ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, at magwasak. So, hindi ibig sabihin nakapasok po siya sa bahay ninyo, kanya na yung bahay.
Mayroon lang siyang kinukuha ng mga bagay doon, which is sa buhay dati ni Pastor, naalala ko, kaya pray na po to dati na gusto ko na talagang magkaroon ng sariling bahay. Kasi naranasan niya po na tuwing aalis lang siya, nawawalan siya ng wallet, ng pera, ng relo. Ayan, doon sa doon sa place na pinanggalingan niya po before. And hindi niya kinakabahan na siya kapag, hindi ko nalock yung kwarto. Naiwan ko yung gamit ko doon. Kasi automatic pagbalik niya, wala na. Ayun. Hindi ibig sabihin nakapasok yung magnanakaw, doon na siya nakatira. Ang ibig sabihin po nito, meron siyang kinukuha. For example, sa enemy, may times na nabuksan natin yung pintuan kasi nagkaroon po tayo ng galit. At yung nanakawin niya sa atin, yung joy natin. Magugulat ka na lang, bigla ka na lang lulungkot. Magugulat ka na lang, bigla na lang mawawala yung peace mo, biglang init na ng ulo mo. Pakisabi sa iyong katabi, syempre hindi ikaw yun. Ayun. Alam niyo po ba, sabi ng isang lingkod ng Diyos, kadalasan daw po ng mga taong may hypertension or yung matatawag na high blood is high blood kasi. Sabi mo sa katabi, high blood kasi. Alam niyo po yun? Kung bakit ka na-high blood? Kasi high blood ka kasi. Na-high blood ka kasi. Ibig sabihin na HB po. Yun. Yung sinasabi niya, Apostle, na bakit siya nagkasakit sa puso? Kasi may sakit yung puso niya. May dahilan kung bakit umiinit yung ulo niya, nagagalit siya, kaya tumataas po yung dugo. Yung puso niya nagkakaroon ng sakit kasi meron pong hinanakit. Pero pakisabi sa iyong katabi, ikaw, lalaya ka na. Amen. Ngayon po, ang ginagawa is kumukuha lang or nagnanakaw lang. Yung number 1 po dyan is, do not give the devil an opportunity. So, tayo po pala yung nagbibigay ng pagkakataon. Sabihin mo sa katabi mo, pagkakataon. Para ma-lead din tayo sa pagkakasala by holding a grudge. Ano ba yung holding a grudge? Ito po yung paghahawak ng sama ng loob. Taas po nung kamay nung naranasan mong sumama na yung loob mo. Honest po. Okay, halos lahat naman, naranasan po yun. Kapag hindi mo naranasan yun, syempre, imposible yun. Imposible na hindi mo naranasan mama yung loob. Meron po kami si Lola, yung lola po ni Pastor. Nakwento niya lang po to. Na, kasi po yung, ilang taon na yun siya? 86. Di ba po yung mga may edad po, yan po si nanay. Meron po mga nararamdaman na masakit sa katawan. Sa likod, sa tuhod, sa kamay, ganyan. Ngayon po, si Lola kasi mahilig po siyang manood ng yung mga palabas po na, yung mga doktor nagpapayo, uminom ka ng tuba. Ay, hindi tuba. Hindi tuba. Hindi pala, alak yun, di ba? Alatang di nainom. Mali. Maminom ka ng mga dahon-dahon. Pag samasamahin mo, hindi po, ginising ko lang po kayo. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ka kasi matutulog. Check ko lang yung alertness niyo po. Ayun. Ayun. Ngayon, sabi na panood po niya, sumasakit po kasi yung kamay niya ni Lola. Ngayon po, sabi niya, napanood niya sa isang doktor, apple cider vinegar daw po yung kailangan itutubog yung kamay doon para mawala yung sakit ng kasukasuan. Ngayon, sabi niya sa anak niya po, sa mama ni Pastor, sabi niya, bilan mo ko ng apple cider vinegar kasi ang sakit na ng mga kamay ko. Tapos, yung mama ni Pastor, sorry po ma. Sorry po, yun. Sabi ni mama ni Pastor, hindi, wag na yan. Hindi niya sinuportahan si Lola. Kumbaga, hindi niya binilhan. Syempre po, simple lang naman po yung request. Apple cider vinegar lang naman. Pakisabi sa iyong katabi, pagbigyan mo na. Simple lang naman, di ba po? Ngayon, ang nangyari, pagdating ni Pastor sa bahay nila, sabi ni Lola, yung nanay mo, nag-request ako, bilhan ako ng apple cider vinegar. Hindi ako binilhan. Nagkaroon ng sama ng loob. Simple lang po yun. Tama po? Syempre si Pastor, alam niya po yung principle. Sige, bibilhan kita. Nung binilhan ng apple cider vinegar, nahil yung sama ng loob. Nahil yung sama ng loob. Ngayon po,
may mga ganitong pagkakataon po na akala natin walang nangyayari sa buhay natin kapag hinayaan natin yung sarili natin na magkaroon tayo ng sama ng loob. Pero alam niyo po ba, yung sama ng loob, katulad po siya ng isang lason sa katawan ng isang tao na konti-konti, hindi mo namamalayan, meron na siyang pinapatay sa'yo. Kaya hindi pwede at hindi papayag si Lord na may makita siya na trace sa buhay natin na meron pang sama ng loob. Pakisabi sa iyong katabi, wala na dapat yan. Amen. Ngayon, pangalawa dyan is yung nurturing anger. Okay, nurturing anger, inaalagaan. Yung nina-nurture po sa Tagalog yan, inaalagaan. Ibig sabihin, pinapakain mo, inaalagaan mo, hindi mo hinahayaan na mamatay, pinapainom mo. Pwede pala po yun, yung anger sa puso natin, paano kaya yung way para pakainin natin siya? Tingnan mo, di nga niya ako pinapansin. Galit talaga siya sa akin. Dahil doon, galit rin ako sa kanya. Yan, bahala siya. Siya dapat unang mag-sorry. Siya dapat unang humingi ng tawad, siya yung mali. Tapos ang iisipan niya, tingnan mo, hindi pa ako pinaghandaan ng pagkain. Tapos dinadaan-daanan lang ako. Ayan, anong tawag po doon? Inaalagaan, pinapakain. Kasi yung anger po, meron siyang something na, I want more. Gusto ko, yung level ng anger, hindi siya, kaya po sabi ng Bible, di ba, yung the following verse niyan, pero hindi na po natin babasahin, huwag niyong hayaan na lumubog yung galit niyo. Huwag niyong hayaan lubugan ng araw yung galit niyo. Kasi kinabukasan, nagle-level up po siya. Nanganganak po siya. Imagine natulog ka, tapos pagkagising mo, parang doble yung bigat na nararamdaman mo. Naranasan niyo po ba yun? Kasi bakit? Napapakain natin yung galit or yung anger. Number 3 po is ang harboring resentment. Ito yung tinatago mo yung galit mo. Kunyari, kaharap mo, hello, ayos naman, hello, kamusta ka naman? Pagkatalig, kala mo naman, sino? Kala mo naman kung ano. Ayan, tinatago. Alam niyo po ba, delikado po yung tinatago kasi nga po yung hangin kapag di mo nilalabas, ano pong nangyayari sa tiyan mo? Kinakabag ka. Tapos pagkatapos nun, pag lumabas siya, ano nangyayari? Hindi maganda, hindi blessing. Pakisabi sa iyong kata, hindi blessing. Kaya sabihin mo, hindi dapat siya tinatago. Anong dapat ginagawa sa kanya? Nilalantad siya. Lord, sumama po yung loob ko sa tao na yun. Hindi ko naman po gustong sumama yung loob ko. Hindi ko naman po gustong magalit sa tao na yun. Gusto ko po na wag ko tong maramdaman. Gusto ng Lord yung magtatapat po tayo sa Kanya. Amen? Then next po is yung cultivating bitterness. Naranasan niyo po bang magtanim-tanim na mga halaman? May buto, tas magtatanim. Tas nga po ng kamay na nakaranas nun. Ayan, nagtanim ka, tas ginagawa mo, ito yung nakakatawa sa mga nagtatanim po. Di ba kakalagay mo lang ng buto? Naranasan ko po yun eh. Pagkalagay mo ng buto, kinabukasan, i-check mo kaagad kung may tubo na. Yung minamadali mo, yung excited ka masyado, it takes days, it takes weeks bago maglabas yung sprout niya kasi nag-uugat pa siya sa loob. Ngayon, ganun din po pala yung mga galit, nag-uugat siya pag tumatagal. Kaya kaya nangyayari, nagkakasanga-sanga na dati, yung meron po akong kakilala dati ganun, anak lang yung magkaaway. Kinabukasan, yung magulang na yung magkaaway din. Kinabukasan, yung buong pamilya na yan nila yung magkaaway. Then, another day, angkan na yung magkaaway. Ganun po kalala yung galit. Nagkakasanga siya, nagkaka-leaves siya, nagkaka-fruit siya, at pagkatapos nun, yun na. Nagkakaroon po siya ng masamang effect sa buhay natin. So, ito po yung mga open door or mga bagay na pwedeng makapasok yung kaaway sa buhay natin. Basic lang po to, pero sobrang dami po na pwede silang makapasok. Then, okay. Under niyang cultivate
kaunting bitterness, meron po akong tinatawag na na suppressed emotions. Yung suppressed emotions po, pinalaya ako ng Lord dito sa bagay na to. Dati pa po. Kasi, mahilig po ako na yung for example, may nagawa po sa aking mali yung tao, isang tao, hindi naman po ako magagalit, masasaktan ako. Kasi iiyak ko siya kay Lord. Tapos, ganon lang po. Tapos, lahat ipupush down mo lang. Wala silang maririnig sa akin, kahit isa, negative, wala. Push down. Pinupush down lang. Ngayon po, ang nangyari sa akin isang araw, akala ko okay yun siya po. Pero hindi pala yun okay. Kasi ang tawag doon, suppress or pinapress down mo lang siya, pero hindi ka nakakalaya. So, iba yung tinatago mo siya, hindi dapat to lumabas. Dapat hindi to, pipigilan mo yung sarili mo, hindi siya dapat lumabas. Ganon. Which is hindi po ganon yung gusto ng Lord. Kundi, Lord, eto na naman po. Mayroon na namang gustong lumabas sa puso ko. Gusto na naman niyang magalit. Gusto na naman niya magkaroon ng hinanakit. Gusto na naman niya magkaroon ng sama ng loob. Lord, ito na naman po. Then, patawarin mo kami, Lord. Yan, hindi siya po iniipon. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang mag-iipon ng sama ng loob. ng sama ng loob. Ngayon po, kailangan natin si Lord po para masurrender yung mga bagay na to. Then, other doors po, mabilis ko lang po siya lang babanggitin. Pag nag-impart tayo ng occultism, yun na kapag nagpunta tayo sa albularyo, nanggamot tayo, magtatawas tayo, nagkaroon ng addiction or generational curses. Yan po yung mga pwedeng open door sa buhay natin. Ngayon po, katulad po na na-mention ko kanina, hindi ibig sabihin na nagkaroon ng bukas na pintuan, hindi ibig sabihin pagmamay-ari na niya. Ang tawag lang po doon ay access. Pakisabi sa iyong katabi, access. Minsan po, nagtrabaho ako sa Ortigas, tapos isa po sa ginagawa ko doon is, dahil 43 floors yung pinagtatrabahuhan kong building, and nasa admin ako, so ako lahat nagbibigay ng access sa lahat ng tao na aakyat, bababa. Kung ano lang yung specific floor na kailangan nilang puntahan, yun lang din yung ibibigay ko na access. Naka-system po yun siya. Dahil nasa admin ako, lahat ng floors, nasa card ko po, kaya ko siyang puntahan from ground floor to basement hanggang sa pinaka-rooftop. Ang tawag po doon, access. Nagkakaroon ng access kapag binayagan kang bigyan ng access. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng way para makapasok kapag binigyan mo siya ng access. Ibig sabihin, tayo yung nagbibigay pala ng access para makapasok sila sa buhay natin. Tayo yung nagbibigay ng access. Pero hindi ibig sabihin nun, pagkatapos natin silang bigyan ng access, wala na rin tayong kakayahan para isarado o kuhain yung access. Ngayon po, mamaya pa nag-pray tayo, yung alam mo sa sarili mo na may part sa buhay mo, may access yung kaaway doon. Sa buhay mo, doon ka palaging nahihirapan. Mamaya, i-deny natin lahat ng access na yon. Gusto niyo po ba yun? Lord, yung access ko sa kahirapan na to, lagi itong pumapasok sa tahanan namin. Right now, I deny your access in our lives. Yung itong access na to ng pagkautang, lagi itong pumapasok sa amin, paulit-ulit, hindi natatapos, o kaya yung sakit, laging pabalik-balik, o kaya yung kasalanan, o kaya yung addiction, yung access na nabigay natin sa kaaway para pumasok siya dun sa open door na nabuksan natin, then sasabihin natin, kinukumpiska ko na yung access na yon. Amen ba yun? Kukuhain natin yung access na yon mamaya na naibigay natin. Ngayon po, number 2, sa Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Si Jesus Christ, iba po siya.
iba naman siya. Kay Satan po, papasok siya sa isang tao, trespasser siya. Hindi siya magsasabi sa'yo na, oh, papasok na ako eto, sakit to. Pak, hindi siya magpapaalam. Kusa mo na lang mararamdaman, ang sakit, may masakit na sa'yo. Kusa mo na lang mararamdaman, depressed ka na, sobrang lungkot ko. So, bigla mo na lang mararamdaman, full of anxiety ka na. Bigla mo na lang makikita sarili mo, hindi ka na nakakatulog. So, hindi siya nagpapaalam. Pakisabi sa iyong katabi, trespasser. Yan yung trabaho niya. Pero tingnan niyo si Lord, ibang-iba siya. Kasi sa Kanya, nakatayo siya sa labas ng pintuan ng puso natin. At siya ay kumakatok. Si Lord, hindi siya palagi, never kong naisip or may naalala ko na pinilit ako ni Lord na, anak, gawin mo na kasi yan. Ang tagal ko na sa'yong inuutos na gawin yan eh. Sabi ko sa'yo, ang tagal ko nang inuutos na mag-invite ka. Ang tagal ko nang inuutos sa'yo na maglingkod ka sa akin. Never po siyang namilit. Ang ginagawa niya, kumakatok. Kaya may times na parang nakukonvict ka na, kailangan ko siyang gawin. Parang kailangan ko siyang gawin. Kasi ang tawag doon, kinoconvict ka na ng Lord. Kumakatok na si Lord sa puso natin. Tapos, at kung sino man yung magbubukas ng pintuan, ang sabi doon, kasama ko siyang kakain sa hapag. So, ganun yung love ng Lord. Hindi siya yung something like na namimilit. Kundi, hinahayaan niya na tayo na, anak, pwede mo bang buksan yung puso mo para sa akin? Kaya mo bang buksan yung puso mo para sa akin para magawa ko to sa'yo? Para mapagaling ko yung puso mo? Para mapalaya kita dyan? Para mapagaling kita dyan? Pwede mo bang buksan yung puso mo? Kumakatok lang po siya. Pero kung tatanungin si Lord, kung pwede lang, alam niyo po, kung trespasser lang si Jesus Christ, wala na pong taong may sakit. Pakikialaman na agad ng Lord, teka, may sakit to, hindi pwede. Dapat wala tong sakit, papakialaman na niya. Nagugulat na lang yung tao, wala na siyang sakit. Wala na siyang addiction, wala na siyang kasalanan. Kaso, pag mangyayari yon, para tayo pong robot. Pero dahil sa sobrang malaking pagmamahal ng Lord sa atin, hindi niya hinayaan na maghahari siya sa buhay ng isang tao nang walang pag-aalaw. Kaya ngayong gabi na to, iaalaw mo ba si Lord? Ano ba yung pintuan na nakabukas sa'yo? Pintuan mula sa kaaway o pintuan para kay Lord? Ngayon, excited si Lord kapag yung pintuan na nakabukas, yung pintuan mula sa Kanya. Kasi marami siyang gustong ilagay, ibuhos, ipunla sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? At dahil dito, mawawala yung katigasan ng puso ng isang tao kapag pumasok na si Lord sa puso ng isang tao. Katigasan ng ulo ng isang tao. Pinoproblema natin yung tao na to. Pinoproblema mo yung tao na yan. Mawawala po yan kapag pinapasok na si Lord sa puso ng isang tao. Amen? Ngayon po, lastly, yung pinaka-greatest thing na pwede natin gawin po sa pagbubukas natin ng puso natin kay Lord is mapuno yung puso natin ng pagmamahal ng Lord. Kasi siya po yung papatay ng lahat ng uri at magpapalayas ng lahat ng uri ng basurang napapasok natin sa pamamagitan ng pagbubukas natin ng pintuan mula sa kaaway. Kaya ngayong oras po na to, ano yung pintuan na sa tingin mo na nabuksan mo mula sa kaaway at nabuksan ng pamilya mo nung nakaraang generation na nakikita mo na bakit ganun? Bakit ganun? Parang hindi gumagalaw dito si Lord sa area na to. Parang ang hirap. Parang ang tigas ng puso ng mahal mo sa buhay. Parang laging galit sa'yo yung mga tao. Parang lagi silang namumuhi sa'yo. Ibig sabihin, merong pintuan na nabuksan. Meron kang suffering na naranasan sa isang area, which is ang sabi ng Lord, I have come to give you life in abundance. Buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi buhay na malungkot, kundi buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya yung mga pintuan po na yon ngayong oras na to, lahat ng access ng kaaway sa buhay natin ay atin pong isasara ngayong oras na ito. Amen po ba yun? At lahat ng mga bagay na hinanda ng Lord para sa atin, yun lang yung tatanggapin natin. Tayo pong lahat ay pumikit. Everybody close our eyes and bow our heads. Yes, Father God. Oh, Jesus.
Oh Lord, bago po tayo manalangin sa oras na ito, ang susi upang hindi makagawa ang mga gawa ng kaaway sa ating buhay, number 1, hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. May tao yung nasaktan, may tao pong nakasakit sa atin. Ihingi natin ang tawad sa ating Panginoon. I-release natin yung pagpapatawad sa mga tao na to na nakasakit sa atin. Yes, Father God, right now. Napakaraming mga tao, Lord, nagdudulot ng sakit sa aming puso. Nagbibitaw sila, Lord, ka na masasakit na salita, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord, at sa buhay ng iyong mga anak. But right now, we declare, O Lord God, that our lives too needs your forgiveness. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa mga tao, O Lord God. Sa inyo po una, Lord, nakagawa kami ng pagkakamali at pagkakasala, O Lord God. Forgive your people, forgive us, O Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, ang bawat tao, Lord God, na nagbigay ng sakit sa aming puso, nakasakit sa amin, O Lord God, ay amin pong pinapatawad. Maaari mo bang kausapin si Lord sa oras na ito? Nakasakit sa iyo ang anak mo, nakasakit sa iyo ang asawa mo, ang magulang mo, ang kapatid mo, ang mga taong nakapaligid sa inyo. This is the time to release the forgiveness. This is the first key upang makalaya tayo sa mga bagay na ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Come on, people of the Lord. Oh Jesus, fill our hearts with your love, Jesus. Fill our hearts with your love, O Lord God. And we release forgiveness, O Lord God, sa mga tao na ito, Panginoon, umabuso, O Lord God, nakasakit, O Lord God, nang iwan, ng reject, O Lord God, sa buhay ng bawat isa, O Lord God. We release forgiveness in their lives, O Lord God. Dahil nais namin, Panginoon, na makalaya, Panginoon. Nais namin, O Lord God, makahakbang, Panginoon, sa buhay na hinanda mo, O Lord God, para sa amin, O Lord God. Mga tao na inayawan ang aming buhay. Mga taong tinalikuran kami, O Lord God. Turn their backs, O Lord God, on us, Panginoon. Right now, we release forgiveness, O Lord God, on their lives in the mighty name of Jesus Christ, O Lord God. And we renounce everything, O Lord God, lahat ng galit, lahat ng hinanakit, lahat, Lord God, ng bitterness, mga sama ng loob, O Lord God, mga sakit sa kalooban, Panginoon, sa oras na ito. We release that and we renounce that. Aming tinatakwil sa oras na ito sa pangalan na Panginoong Jesus. And right now, in the name of Jesus, every open door in the lives of your people sa lugar na ito, ang bawat anak mo, kung saan sila nahihirapan, kung saan sila nag-i-struggle, O Lord God, nakapasok, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa kanilang buhay, O Lord God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng uri ng mga bagay na espiritu na nagpapahirap sa kanila sa oras na ito ay aming inuutos at tinatanggalan namin ng access. We remove every access of the enemy in the life of God's people in the name of Jesus. Access ng kahirapan, access ng pagkalubog sa utang, access ng mga sakit at karamdaman, access ng bawat bisyo, access ng bawat kasalanan o pagkukulang, access ng panghihina, access ng depression, access ng anxiety, access ng suicidal spirit, suicidal thoughts, suicidal words, in the name of Jesus Christ. Access na gusto nang mag-give up, access na gusto nang pahintuin ang buhay ng mga anak ng Diyos right now, access of stress, access of fear, access of doubt, access of sickness, access of disease, in the name of Jesus Christ. We break and we remove every access of the enemy in the life of God's people from head to toe, sa bawat
katawan ng buhay ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Every access in the body, access in the head, access in the mind, we declare the mind of Jesus, the mind of Christ, be upon your people right now in Jesus' mighty name. We declare sa pangalan ni Jesus, hindi mapahinga ng mga isip na patuloy na gumagawa, isip na patuloy na namomoblema, ay aming inaalis right now in Jesus' mighty name. Sa pangalan ni Jesus, restless mind, restless soul, restless spirit, hindi makapagpahinga, hindi makatulog, aming spirit of lack of sleep, lack of rest, in the mighty name of Jesus Christ. Every spirit of word curse in the lips of God's people, mga negatibong salita na lumalabas, mga pagmumura sa mga salita sa mga labi, ay aming inaalis every access of negative word curse. Inaalis namin sa pangalan ni Jesus. Inaalis namin ang mga negatibong naririnig sa tainga ng mga anak ng Diyos, mga negatibong bagay, mga salita ng kaaway, salita ng mga tao. Sa pangalan ni Jesus, we remove the access of the voice of the enemy. We silence the voice of the enemy na nagsasabing hanggang dyan ka na lang, wala kang mararating, habang buhay kang maghihirap. Inaalis namin lahat ng voices ng enemy, lahat ng espiritu ng kahinaan. Mahina ka, wala kang alam. Inaalis namin ang mga bagay na to sa pangalan ni Jesus. Lahat ng hinahawakan mo ay nasisira, lahat ng inaapakan mo ay namamatay. We remove that word curse right now in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ano bang nakatali ng mga pintuan ng mga biyaya at pabor ng Diyos ay aming binubuksan. We open the doors of God's favor. We open the doors of God's favor. We open the doors of God's blessing. We open up the gates. We open up the gates. We open up the gates. The floodgates. The floodgates of heaven. The floodgates of heaven. Sa bawat trabaho, sa bawat negosyo, sa bawat relasyon, sa pangalan ni Jesus, we declare open heaven to God's people in this place. In the mighty name of Jesus, kung ang mga nakasaradong daanan ay aming binubuksan, nakasaradong daanan upang hindi marating ang destinasyon, nakasaradong mga kalsada ay aming binubuksan. Every road close, spirit of road close, spirit of road close, inaalis namin sa aming buhay. No more road close. In the name of Jesus, we declare open doors, open doors, open roads for us to run to, for us to run to. In the mighty name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tali sa mga career, lahat ng tali sa career, hindi makapag-breakthrough sa career. We remove every bondages in the mighty name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, break free, break free, break free in career, break free in finances, break free in health, break free in life, break free in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, oh Ramashata Ramasakata Ramaso. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, inaalis namin lahat ng espiritu na nagpapabigat sa puso, nagpapabigat sa buhay, nagpapabigat sa kaloob-looban ng pagkatao, espiritu ng kalungkutan, espiritu ng pag-iisa, ay aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, we declare the joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord. We declare joy, joy in the morning, joy in the evening, praise in the morning, praise in the evening, worship in the morning, worship in the evening, in the name of Jesus. And we remove every spirit of regret sa pangalan ni Jesus, every type of regret, we remove regrets in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, in
Jesus' mighty name. Ang lahat ng mga kamay na sinara ng kaaway, mga kamay na sinara ng kaaway, upang hindi maging tapat sa aming Panginoon, we declare hands, open hands right now, open hands to release the things that God has given in the name of Jesus. These hands, come on people of the Lord, raise your hands. These hands will release, oh Lord God, your healing. These hands will release your freedom. These hands will release your favor. These hands will release your help to the people, oh Lord God. These hands will release rescue in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, reach out, reach out. These hands will reach out in the name of Jesus. The feet that is not working, the feet that is not walking in God's will, we command it to walk right now in Jesus' mighty name. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, we thank you, Lord. And right now, we shut every access, open access of the enemy. Kinukumpiska namin lahat ng access ng kaaway sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming kinabukasan, sa bawat bagay na konektado sa aming buhay. We confiscate every access of the enemy in our lives in the name of Jesus Christ. And right now, Lord, we only open up our hearts to you. We only open up our hearts to you. We only open up our hearts for your love, oh Lord God. We open up our hearts. We open up our hearts to you. We open up our hearts. We open up our hearts for your love. We open up our hearts for your forgiveness. We open up our hearts, oh Lord God, for your perfect will, oh Lord God. We open up our hearts. You are free. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. We open up. Jesus, have your way in me. We open up. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, come your way. We open up our hearts to you. I open up my heart to deposit your love, Lord. I open up my heart to you now. So do what only you can. We open up. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to we open up our hearts to you. My heart to you now. So
purified, we are sanctified, and we open up our hearts for you, Jesus. I open up my heart to you. Come on, people of the Lord. I open up my heart to you now. So do what only the heavens throne is open right now. You can access the heavens throne. You can access the heavens throne and ask your Father. We open up. The access of heaven is open. It is open. I open up my heart to you now. The throne room is open. You can access the throne of your Father. Jesus, we access your throne. Open up my heart to you. I open up my heart. We open up. So do what only you can. Jesus, have your I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. And all I want is to live within your love, being done by who you are. Allow us to be always at your throne, Lord. Allow us, oh Lord, to be always at your feet. And we seal this access by the power of your Spirit. That the heaven is always open to hear the cries of your people. To hear, O Lord God, the whisper, utterings of your people. We love you, Lord. We thank you, Lord. We worship you, Lord. We thank you, Lord. At sa araw na ito, Lord God, we will hear the works of your hands, the answers, O Lord God, to the cry of your people, O Lord God. Let us thank the Lord tonight. Open your lips and thank the Lord. You can access now the throne of God by opening up our hearts. Yes, Lord. We thank you, Lord. Cover your people with your precious blood, and all of the people and all of the enemy. We declare that in the presence of this anointing, that we are untouchable, we are invisible, we are undefeatable because of the precious blood of our Lord Jesus Christ that is covering these people. We thank you, Lord. We love you, Lord, and we give you the highest praise in Jesus' mighty name. Amen.
Amen? Gising pa po ba kayo? Kaya tunay nga na nangingibabaw ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Okay. And before I proceed, I will just share to you some kind reminders and announcement po. Okay. Every Wednesday, okay, nagkakaroon po tayo ng discipleship and prayer meeting. Sa youth po, 6:30 in the evening and 7:30 naman po sa adults. So that's every Wednesday po. And of course, let us continue to invite our neighbors to follow up, to evangelize, para mas maging part ng Ministry of Salvation ang bawat isa. Okay? And magkakaroon na rin po tayo ng Bible study sa Gentry, and soon, yun maging local church na rin po natin. And of course, soon din po magkakaroon tayo ng Bible study kina Sister Rodette, and sa Malagasang din po magkakaroon din po tayo niyan. And if anyone who wants to have a Bible study po sa kanilang mga tahanan, magsabi lamang po kay Pastora Sara, kay Pastor Jack, makipag-coordinate lang po tayo sa kanila. Kung willing po tayo at open po yung bahay natin para po sa mga Bible study po. Kaya wag po tayong mahihiyang magsabi po kay na Pastora at kay Pastor po. And if you want also to become part of our evangelism, okay, if you want to serve God, just coordinate din po kay Pastor Jack and kay Pastora Sara. Okay? And lalo na din po dun sa mga gusto mag-MC, sa mga marunong kumanta, sa mga hilig kumanta, hilig magsalita sa harap, sa magaling tumugtog, magaling mag-drums, magaling mag-keyboards. Makipag-coordinate din po tayo kay Pastor at kay Pastora kung willing po tayo. Huwag po tayong mahiya na i-share po yung mga kakayahan natin, lalo na kung ito ay sa ikagagalak ng ating Panginoon. Amen? Okay? And ayun po, any programs will be announced on our official GC, sa GFC Imos announcements. And if you are not part of this yet, pwede po tayo makipag-coordinate din kay Pastor, kay Pastora para mo po ma-add tayo doon sa ating official Google group chat. Okay? And ayun po, meron po tayo dyan para sa tithes and offerings sa likod po natin. Meron din po for evangelism. And ayun po, wag po tayong wag po natin ipagkait kung ano po yung nararapat para sa Panginoon. At kung gusto po nating maging kabahagi po ng evangelism, andyan din po yung box po natin para po mag-share tayo, para naman po yun sa pagpapatuloy po ng mga gawain ng ating church. Amen po ba? Right? So hawakan po natin ang ating mga kaloob at ipikit po natin ang ating mga mata. Damahin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Natapos na naman po ang oras ng kami nagtitipon-tipon, ngunit hindi po dito natatapos ang pagmamahal at pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, naway ang bawat isa ay tahakin ng pintuan kung saan patungo sa iyo, Panginoon, at iwasan ng pintuan patungo sa kalaban, Panginoon. Panginoon, nawa ang bawat isa ay mamuhay ang iyong mga salita, ang iyong pag-ibig, Panginoon, at ito'y maibahagi, Panginoon, sa aming mga kakilala, sa aming mga kamag-anak, at kung sino man ang nangangailangan, at kung sino man ang nais na mapakinggan ang iyong mga aral at ang iyong mga turo, ang iyong mga salita, Panginoon. Nawa ang bawat isa ay hindi mahiyang magsabi, hindi mahiyang mag-share kung anuman ang nararanasan nilang pag-ibig mula sa iyo, Panginoon. Panginoon, kung ang mga kapatid po natin ngayon ay may puot, galit, hinanakit, inggit, sama ng loob, nawa itong lahat ay maiwaksi sa amin, Panginoon. Nawang ito ay mapalitan ng pagmamahal at papuri sa iyo, Panginoon. Ang patuloy na pagdakila sa iyo, Panginoon. Panginoon, nawa sa aming paglabas sa sambahan na ito, Panginoon, naway dala namin ang iyong mga aral, ang inyong mga salita upang ito'y maipamahagi, Panginoon, at kami ay maging instrumento ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Naway ang bawat isa na kapatid natin, Panginoon, ay walang piliin na magbahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Panginoon,
Kami ay nagagalak na binibigyan mo kami ng opportunity every time, Panginoon, na magpuri at magbigay ng dangal sa iyo, Panginoon. Asahan mo, Panginoon, na kami ay magpapatuloy. Mas kikilalanin ka namin, Panginoon. Mas kikilalanin ka namin, mas papahalagahan ka namin, mamahalin ka namin, Panginoon, dahil hindi lang sa kaya namin, Panginoon, kundi dahil sa kailangan ka namin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay ninyo sa amin. Nawa, Panginoon, ang mga kapatid natin na may karamdaman, may sakit, naway iyong patuloy na gabayan, Panginoon. Naway iyong pagalingin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, umaasa po ako na tayo ay magkikita-kita pa rin sa susunod na linggo at mag-invite pa rin po tayo. Thank you, everyone. Good evening.